Magandang balita, 98.7% ng netizens suportado si President Bongbong Marcos sa laban versus korupsyon. Malinaw ang boses ng bayan. Halos lahat ay pabor sa kampanya ni PBBM laban sa flood control project scam. Giit ng Pangulo, walang ligtas. Sino man ang sangkot, pananagutin. Tinitiyak ng administrasyon na ang bawat piso ng pondo ay mapupunta sa proyektong makikinabang ang taong bayan. Parang imposible yata yun. 98.7% ng netizens. Comment nga ng isang DDS dito Nahiya pa kayo? Hindi nyo pa ginawang 100%? Teka muna. Sa ginawa ni President Bongbong Marcos na isiniwalat ang korupsyon sa DPWH, meron bang hindi sumasang-ayon doon? Meron bang hindi nagustuhan ang ginawa ni PBBM? Ang ibulgar ang katiwalian sa gobyerno natin? Iba na ang takbo ng isip ninyo kung hindi pa kayo sumasang-ayon dito sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Pro-government man kayo, pro-BBM, or pro-Duterte, or anti-BBM, ngayon lang may gumawang presidente nito. Sabi nga dito, Cory, Ramos, Estrada, Arroyo, Pinoy, Duterte, imagine, 6 na pangulo. Tapos, si BBM lang ang nakapagsiwalat sa korupsyon ng mga projects. Anong ginawa nila sa Pilipinas? Kung hindi pala naging presidente si BBM, paano na? And yet, lalo na sa mga DDS, hindi kayo natuwa sa ginawa ni President Bongbong Marcos? Patingin nyo na yung mga utak ninyo. Dahil sa ginawa ng presidente natin, kahit hindi ka maka-BBM, basta ikaw ay makagobyerno at ikaw ay anti-corruption, ang tigas na lang ng mukha mo kung hindi ka sasang-ayon sa ginawa ni President Bongbong Marcos. Ito kasi yung mga taong naniniwala sa sinasabi ng leader nila. Mga leader na tulad ni Sara Duterte, na imbis na matuwa at merong presidenteng lumalaban sa korupsyon, isasabihin, moro-moro lang yan. Hindi totoo yan. PR stunt lang yan. Anong klaseng mga opisyalis yan? Halatang halata na napahiya sila dahil iginigiit nila na weak leader si President Bongbong Marcos, ano kayo ngayon? At isa pa, siguradong may matatamaan sa mga kaalyado nila, sa mga kamag-anak nila kapag nagsimula na ang totoong investigasyon. Kasi yung sa Senado, maniniwala ba tayo doon? Dito sa Senate Blue Ribbon Committee, headed by Senator Marcoleta, alam naman natin kung saan nakakiling si Marcoleta. Sa House, yung mga investigasyon doon, paniniwalaan din ba natin? Yung House, iimbestigahan yung sarili nila? So, kailangan talagang magkaroon ng isang independent third party na mag-iimbestiga dito sa mga anomalyang ito. Dahil kung pababayaan natin na sila mismo iimbestiga ng sarili nila, wala pong patutunguhan yan. At tulad nga ng sinabi ni President Bongbong Marcos, walang sisinuhin. Ako nga PBBM ako. Loyalista ako. Siyempre, kung sino ang mga kaalyado ni President Bongbong Marcos, susuportahan ko. Pero kapag napatunayan na sila, kahit na sila ay kaalyado or kamag-anak pa ni PBBM, basta isa sila sa tumarantado at nagnakaw sa kaban ng bayan, dapat talagang sipain itong mga ito. Walang kamag-anak, walang kaparti-partido, walang kaalyado. So, kung kayo ay hindi pa natuwa sa ginawa ni President Bongbong Marcos, magpasaykayatrist na kayo. So, hintayin natin kung talagang true to his word, hahabulin ni PBBM lahat ng may kasalanan dito sa anomalyang ito. Doon sa mga hindi naniniwala, bahala kayo sa buhay ninyo. O baka naman natatakot kayo dahil ilan sa mga kaalyado ninyo, ilan sa mga senador ninyo, ilan sa mga kongresista ninyo ang kasangkot dito sa mga maanomalyang flood projects na ito. Tulad na lang nitong si Senator Bongo. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture nyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I can't remember. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali
ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. So ang kumpanya ni Sara Diskaya ay nakipag-joint venture sa CLTG. At ano po ba ang ibig sabihin ng CLTG? Christopher Lawrence Tesoro Go. Sino po ba si CLTG? Ayon po dito sa Google, the real name associated with Bongo is Christopher Lawrence Tesoro Go, a Filipino politician and senator. So nangangahulugan ba na si Bongo ang may-ari ng CLTG? O baka naman tatay niya? At narinig nyo naman ang sinabi ni Bongo, kung may mapatunayan na sangkot ang kapamilya niya, siya na mismo ang magre-refer or mag-uutos na kasuhan si Sara Diskaya at ang kanyang mga kamag-anak. Yan po ang isang halimbawa na kailangan talaga natin ng third party, ng independent investigative body. Paano mangyayari yan? Si Bongo ang mag-iimbestiga sa issue ng CLTG Go at ang partnership nito o joint venture with Sara Diskaya. And speaking of Sara Diskaya, nabalitaan nyo ba na binato ang kanyang bahay o ng bahay nila mag-asawa ng mga galit na mga mamamayan natin, pinagbabato ng putik at kung ano pang basura ang bahay ng mga Diskaya. Diskaya! At umalma naman ang kanyang abogado. Paano nga naman hindi magagalit ang taong bayan dito sa pamilya Diskaya? Ipangalandakan nyo ba naman sa social media ang lawak ng inyong ari-arian, lalo na pagdating sa mga sasakyan? Una nga, doon sa interview with Julius Babaw, sinabi nila 30 to 40 cars. Pagdating sa hearing sa Senado, 28 na lang daw. So the other day, ni-raid yung bahay ng mga Diskaya. And lo and behold, doon sa 12 sinabing luxury cars, 3 lang yata ang kanilang nakita. Nasaan yung iba? To the rescue, siyempre, ang kanilang abogado. Ginagamit ho kasi yung ibang sasakyan na Sir June. So, yung iba naman for maintenance, yung iba naman nailagay sa isang lugar kasi preventive measures sila ngayon kasi nagbabaha dito sa Pasig. Pero intact po yung mga sasakyan. Pagbalik ko nila, makikita ko nila yung mga sasakyan. Hindi po tinatago. Hindi po tinatago. Bakit naman po itatago? Illegal po yung mga yun. At ang sabi ng abogado nila, ginamit daw yung ibang sasakyan. Yung iba naman for maintenance. Yung iba nilagay sa ibang lugar dahil bahain daw sa lugar nila. Alam nyo, kukonti lang talaga ang mga abogado na pupunta sa langit. Ibig sabihin ng abogado ni Diskaya, sabay-sabay na nagkaroon ng problema at dahilan itong mga sasakyan ng Diskaya para alisin dun sa garahe sa bahay ng mga Diskaya. Bakit the next day ibinalik din? O ano ngayon? Di nakumpiska na ng BOC. Sino ang maniniwala sa sinabi ng lawyer na to? Sabay-sabay, sa isang araw, inilabas lahat ng sasakyan dahil for maintenance, dahil ginagamit daw, dahil inalis daw, dahil binabaha. Kung matagal nang binabaha ang Pasig, hindi ba dapat nagpatayo na sila ng ibang garahe? So, huwag gawing tanga at bobo ang mga Pilipino. Siguro nga, nagsisisi na ang mga Diskaya kung bakit sila nagpa-interview kay Julius Babaw. Pero teka, hindi ba may issue dyan? 10 million ba ang bayaran? Although siyempre, dinenay naman niya ni Julius Babaw. Never daw. At kilala daw siya sa industriya na hindi nagpapabayad. At yan ay kinonfirm din naman ni Karen Davila sa isang interview na meron talagang nagpapabayad o yung tinatawag nilang payola. At mas lalong ito ay na-confirm sa isang video clip na kumakalat ngayon kung saan kausap ni Alan Peter Cayetano, si Mocha at si Banat Bay. What areas around the country ka, mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, syempre,
how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao na doon kasi like sa traditional media, you can buy sa ngayon, pati interviews pinibenta nila. At pag binenta nila yung interview, you can give your own questions. So hindi ka matatakot. Oh, anong ibig sabihin yan? Si Alan Peter Cayetano ang padrino ng mga fake news vloggers? Dahil sinabi niya di ba? Narinig naman natin. Nababayaran daw ngayon ang media. Aba, dapat umalma ang mga matitinong mga broadcasters natin, mga newscasters, mga reporters sa sinabing ito ni Alan Peter Cayetano. Parang nilahat na ni Cayetano ang mga media practitioners na nababayaran sila. So, confirm po yan. Hindi man si Julius Babaw, hindi man si Corina Sanchez, hindi man si Karen Davila, meron at meron. Dahil kinumpirma yan ni Cayetano na meron talagang nababayarang media. At ang panghuli natin, si Amy Marcos naloloka na. Bakit kaya? Dahil supalpal siya kay Amina Pangandaman? Panoorin po natin ito. Department ang nagbibigay ng erata, di ba, sa NEP? Ang Department po. ang presidente Yan po ang nagbibigay ng erata. Opo. Hindi po nagbibigay ng... ng NEP galing sa Pangulo. Hindi po. The secretary. Senator King. Yes po. Presidente bibigay. Hindi po nagbibigay ng erata ang Pangulo. Sistema. That is, department po ang nagbibigay. O hindi ba naman kasi, itong si Amy Marcos talaga ipinipilit na galing sa presidente, kung ano man yung galing sa presidente. Importante, mahuli ni Amy Marcos itong si Secretary Mina na sabihin na galing kay President Bongbong Marcos yung budget o kung ano man yung hinihiling o gustong malaman ni Senator Amy Marcos. Ganun na lang ang galit ni Amy Marcos sa ating presidente na gusto niyang dikdikin, gusto niyang ipagpilitan na galing sa presidente kung ano na yun. Pero supalpal siya kay Secretary Mina Pangandaman. So kahit na anong ngiti ni Amy Marcos, kitang-kita naman na sunog siya. Kaya nga sinabi niya, naloloka na siya. Ano yan? Nahawa na rin? Dalawang kamay ng ganito at sabihin, hindi ko kayang tanggapin. Wala lang. Naloloka na ako. Yes. So ayan, doon sa hindi pa sumasama sa 98.7% ng mga Pilipino, ang suportado ang ginawa ni President Bongbong Marcos na pagsiwalat ng korupsyon sa ating bansa, iilan na lang po kayo. Dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na handang isakripisyo ang buhay niya dahil siguradong maraming magagalit kay President Bongbong Marcos, kalaban man o kakampi. At kung kayo ay hindi sang-ayon at hindi kasama sa porsyentong ito na saludo sa ginawa ni PBBM, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Suportado ninyo ang mga leader nyong korap.